Talagang kapabuti niya. At sa araw nito, pag-aaralan natin, magmumula po sa 2 Corinthians chapter 12, verses 7 to 10. Nais ko pong hilingin ng lahat na tumayo sa ating pong pagbasa ng salita ng Panginoon. I will be reading from King James Version. Sundan niyo na lamang po sa inyong mga Biblia. Dito po tayo mag-aaral sa verses 7 to 10, pero tatalakayin din natin ang verses 1 hanggang 10. Sabi po dito, verse 7, "Unless I should be exalted above measure through the abundance of the revelations, there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan to buffet me, lest I should be exalted above measure." Verse 8, "For this thing I besought the Lord thrice, that it might depart from me." Verse 9, "He said unto me, My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Therefore I take pleasures in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, distresses for Christ's sake. When I am then I am strong." I read na lang. Heavenly Father, salamat po sa pagkakataon na magamit ninyo sa umaga nito. Thank you, Lord, sa salita ninyo na aming nabasa. Thank you, Panginoon, sa availability ng inyong salita, Panginoon, anytime, anywhere, pwede namin itong buksan at pag-aralan, Panginoon. Lord, sa umaga nito, patawarin po kami sa aming mga kasalanan, cleanse our hearts and our minds, that we may be able to study your word with clean heart, with a clean mind, Panginoon. And tulungan niyo po kami, bigyan niyo po kami ng sapat na talino para maintindihan ang nais niyo po ituro sa amin ngayon. In the Holy Spirit, fill our hearts with joy, with peace, Panginoon. Comfort us, Panginoon, at tanggalin niyo po lahat ng mga distractions na bumubulo sa aming isip upang tuloy-tuloy ang aming pag-aaral ng salita. Ikaw po ang manguna sa aming kalagitnaan, Panginoon. May I speak through your wisdom, may I speak boldly, Panginoon, with courage, Panginoon, at nawa maging maayos ang aming pag-aaral sa umaga ito. Lahat ng ito, Panginoon, ay ang dinadalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Pwede na po makapagpo lahat. Nais ko pong pamagatan ang ating pag-aaral sa umaga ito na tapping into God's strength. So, tapping into God's strength. Nabanggit dito sa nabasa natin kanina, si Apostle Paul ay feeling niya ay weak siya. Pero sabi ng Panginoon sa kanya in verse 9, "My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness." Wala po tayong ibang pwedeng takbuhan, mga pagbubutan ng lakas, tanging nasa Panginoon lang po yan. And mind you, mga kapatid, weak men can become strong. Those lacking courage will see the power of Christ rest upon them if and only if we understand, or they understand, what their weaknesses mean to them or what their weaknesses mean to God. And so pinamagatan ko po itong tapping into God's strength because mamaya po, ay ngayon po, pag-aaralan natin kung paano, or titingnan natin, we will try to understand kung ano nga ba ang dahilan ng mga weaknesses natin, or paano ba natin nakikita yung mga weaknesses natin, at kung ano ba ang nakikita ng Panginoon sa mga times na weak tayo. So what does being weak mean to you? Ito ang pag-uusapan natin. But before that, let me give you a short background dito sa 2 Corinthians. Madalas natin ito sa pag-aaralan, kung naaalala niyo dito tayo ng mga nakaraan. Kung natalakay natin yung giving, yung tithing, yung natalakay natin yung marami tayong natalakay na dito sa 1 and 2 Corinthians. Ang epistle po ni Apostle Paul sa mga taga-Corinto ay masasabi ko na isa sa mga painful, or nandun siya sa mga painful moments niya bilang isang apostle. Sapagkat siya ang tumulong na magtayo ng
simbahan doon sa church ng Corinth. Pero sa paglipas ng panahon, ay dumating sa punto na nawala yung trust ng mga tao sa kanya bilang isang apostle. So, here in 2 Corinthians, we see na dito sa epistle niya, he discloses na aside sa physical weakness na sinasuffer ni Apostle Paul, aside sa physical weariness and pains na meron siya, yung spiritual burden niya towards the Christian believers was greater, mas malaki. At dulot nga po ito, una, ng mga law teachers, yung mga nagtuturo doon, kasi paglipas ng panahon, may mga umusbong na rin mga nagtuturo, yung mga law teachers would reject the new revelation through Apostle Paul of the doctrine of grace. Alam naman po natin ito na ang doctrine of grace, napag-aralan na rin po natin ito. So possibly, they ground themselves, yung mga teachers na to, doon sa kingdom teaching. Kung medyo mahilig kayo magbasa-basa, may mga conflicts din kasi dito. Kingdom teaching, dispensation ng grace. So, kung gusto niyo yung pag-aralan, available naman yan sa internet or sa mga reading materials. Pero hindi tayo mag-dwell doon. But ang point dito, nag-umpisa na mawala yung interest ng mga tao, ng mga Corinthian believers kay Apostle Paul, sapagkat may mga nagtuturo ng ibang katuruan. And isa pang reason ng distrust nila na naramdaman nila towards Apostle Paul ay siguro dahil si Apostle Paul ay hindi katulad ng ibang mga nag-usbungang mga teachers that time na magaling magsalita, mayaman. Kasi yung mga nag-usbungan doon ng mga teachers, sabi nga ni Apostle Paul, mga super apostles, mga chief apostles, ay mga mayayaman. Diba? Si Apostle Paul, mahirap po siya. Nagtatrabaho po siya, nagkakaroon po siya ng meager income through manual labor. Kung naaalala niyo po, isa sa mga devotion natin ng nakaraan, sa gospel hour natin, ang mga Greeks, ayaw po nila ng mga manual labor. Ayaw po nila nun. That's why, ang tingin nila kay Apostle Paul ay parang hindi ka panipaniwala, nawala yung trust nila kay Apostle Paul. Kahit na siya ang nagsimula doon sa pagtayo ng church doon sa Corinth. Okay? So, sabayan pa ng detraction or kumbaga parang minamaliit yung pagiging apostle ni Apostle Paul ng mga ilang mga teachers. So because of this denial ng apostleship ni Apostle Paul, makikita natin dito, 1 Corinthians kasi kinurek niya yan, nagsulat siya sa church ng Corinth, ito yung review niya, yung correction, ito yung instructions. Nasundan niya ng kanyang visit na tinawag niyang painful visit. Very heavy daw yung naramdaman niya. Makita natin 2 Corinthians chapter 2 na, chapter 2 verse 1. Nagpunta siya doon and it's a painful visit. And then after nun ay sumunod na nga itong 2 Corinthians, yung sulat ni Apostle Paul sa mga taga-Corinto to address nga yung mga issue na to. And gusto ko pong discuss natin from verse 1 to verse 6 bago tayo mag-jump doon sa pinaka-text natin. Kasi doon natin makikita kung saan nanggagaling si Apostle Paul. Kasi yung sinasabi niya sa verse 7, unless I should be exalted above measure through the abundance of revelations. Dahil ngayon, sa punto na ito, dinidiscuss na ni Apostle Paul yung patungkol sa visions and revelations. Kumbaga parang ini-issue sa kanya na dinideny yung pagiging apostle niya. Sapagkat sa tingin ng ibang mga Corinthian believers ay wala naman tong revelation ang Panginoon. Kay Apostle Paul, wala naman mga vision. Pero sa totoo lang, ayaw lang ni Apostle Paul na ilantad ito or laging i-discuss ito sa kanila para magmukhang siya. Katulad ng mga super apostles. Kasi ang sabi niya nga dito sa mga sumunod na verses ay magmumukha siyang fool in boasting sa mga ganitong bagay. But ang sabi niya in verse 1, ito na po. Sabi niya, it is not expedient for me, doubtless, to glory. Ibig sabihin lang po ay, it is not convenient for me. Sabi niya, hindi ako
convenient o hindi convenient sa akin na ipagmalaki pa itong mga bagay na to. Sabi niya kasi, sa mga sumunod na verses, ito ay foolishness na ipagmalaki pa. Pero since hinahanapan niyo ako, parang ganyan siya sabi niya, hinahanapan niyo ako ng itong mga visions and revelations. Punta tayo dito sa Revelation. Sabi niya in verse 2, I knew a man in Christ about 14 years ago. So, he is speaking here, the third person. Mapapansin niyo later, yung sinasabi niya parang, I knew a man. Doon sa verse 5 ay tinutukoy niya pala kanyang sarili. So, sabi ng ibang mga komentary ay, this is not new sa mga rabbinical na mga paghayag o pag-declare ng mga ganitong bagay. So, kumbaga parang, ganito talaga yung pamamaraan nila ng paghayag ng mga autobiography nila. Isa pang bagay ay mapapansin natin dito, and even Apostle Paul, inuulit-ulit niya, na reluctant siya. Ayaw niya talagang ikwento pa sana or ipagmalaki pa sana yung mga ganitong bagay. That's why sabi niya, I knew a man in Christ about 14 years ago. These 14 years ago ay possibly we can place this dun sa happening sa Acts chapter 14. Na kung saan nagpipreach si Apostle Paul kasama yung mga disciples, and may mga tao from Antioch and Iconium na pinuvoke yung mga tao doon na nakikinig para maguluhan sila o magalit sila kay Apostle Paul. At ang nangyari nga ay pinagbabato si Apostle Paul, pinagbabato siya hanggang siya ay mamatay. Hindi natin sure. Pero kasi, ang nangyari ay, akala ng mga tao, patay na siya. Kaya siya ay hinila palabas doon sa city. Hinila siya kasi akala nila patay na siya. Akala ng mga disciples patay na siya, pero nung pinalilibutan nila si Apostle Paul biglang gumising. At sabi niya, tara balik tayo sa city. Di pa ako tapos. Di pa ako tapos mag-preach. Kumbaga parang ganun. So, buhay si Apostle Paul. So, possibly, ito yung sinasabi niya kasi, ayun yung sinasabi niya. Kasi dito, sa sinabi niya sa verse 2, sabi niya, 40 years ago, whether in the body, I cannot tell, or whether out of the body, I cannot tell, God knoweth. Sabi niya, 40 years ago, may kilala ko na tao na whether in the body or out of the body, ang Diyos na nakakaalam. Ang sabi niya in verse sa sumunod, such an one caught up to the third heaven. So, sa Bible, pag nagsabi ng heaven, tatlo yan. Yung first heaven, yung nakikita natin, yung mga clouds. Doon dumadaan ang mga aeroplano, lumilipad ang mga ibon. Second heaven, yung mga stars. Doon yung mga stars, doon yung mga planets. And yung third heaven, yun yung God's abode, kung saan ang Panginoon nakatira. Okay, so may mga turo kasi yung ibang mga rabbis na kinakategorize nila itong mga heaven based sa kung gaano ka-spiritual yung tao. Kunyari, namatay yung isang tao. Ganito siya ka-spiritual. So, second heaven ka. Pagkakaalam ko 7 hanggang 7 level to ng heaven eh. So, pag mas mabait, mas spiritual, fourth heaven. So, pero pag medyo hindi ka, medyo masama ka, dun ka lang sa mababa. So, hindi po gano'n ang turo ng mga heavens. Sabi ng Biblia, ito yung first heaven, second heaven, third heaven. So, ang sabi ng Apostle Paul, yung tao na yun, whether in the body or out of the body, hindi niya alam. Ano daw? Nakapunta sa langit. Imagine, Apostle Paul experienced na mapunta sa third heaven. Verse 3, and I knew such a man, whether in body or out of the body, I cannot tell, God knoweth. Inulit niyo po ito kasi hindi po talaga siya sure kung siya ay nasa katawan niya or wala sa katawan niya. Pero ang point dito ay na-experience niya dalhin ng Panginoon doon sa third heaven. Ano sabi niya? How that he was caught up into a paradise. So he would describe yung third heaven na yun as a paradise. Ang paradise po ay actually sa old Persian na word
na ang tinutukoy niya lang dito ay enclosed, luxurious na garden. Siguro napapanood nito sa mga TV, sa mga movie na makikita niyo lang ito sa mga kingdoms, sa mga mayayaman. May enclosed garden sila na talagang napaka-luxurious. Basta sabi mo, mayaman talaga yung nakatira dito dahil sa garden na yun, di ba? So doon siya napunta. Doon napunta si Apostle Paul. So, sabi niya, how that he was caught up into paradise and heard unspeakable words which is not lawful for a man to utter. So kung ano man daw yung narinig niya doon, it is not lawful for a man to utter. Kumbaga parang, hindi niya pwedeng sabihin. Pinagbawalan siya sabihin. And this is not uncommon sa Bible kasi may mga ganitong cases din. Like Daniel, yung sa Revelation niya, pinagbawalan din siya i-reveal lahat. Even John, doon sa Revelation sa kanya sa island ng Patmos. Di ba? May portion doon na hindi sa kanya pinag-reveal. So this is not uncommon. Kaya sabi niya nga dito, I heard unspeakable words which is not lawful. Hindi ko pwedeng ikwento sa inyo. Hindi ko pwedeng ikwento sa inyo. Of such an one man, dito na po i-reveal niya na yung sinasabi niya na itong tao na to, ay actually siya yung naka-experience nito. Of such an one man, will I glory. Yet of myself, I will not glory, but in my infirmities. Etong mga bagay na to na-experience ko, kung pa-vision lang, pa-revelation lang, marami ako nito. Pero ayaw ko itong ipagmalaki, ayaw ko itong sabi-sabihin pa, katulad ng mga chief apostles or ng mga law teachers na nagbabalaki of their revelations mula sa Panginoon, their visions. Kasi ako ayaw ko ikwento ito. Kasi kung meron man ako ipagmamalaki, ang gusto ko ipagmalaki, yung sabi niya in verse 5, but in my infirmities. Ang ibig sabihin po nito ni Apostle Paul ay yung mga physical weaknesses niya, yung mga mental weaknesses niya, yung emotional weaknesses niya. Kung may ipagmamalaki man ako, dito na lang, ito yung ipagmamalaki ko. So medyo, sabi nga nung, ano ito yung mga term to ng, term nyo ba ito? Mga kabataan. Napaka-random. Tama ba? Term nyo ba yan? Napaka-random nyo naman. Napaka-random naman ni Apostle Paul. Yung pinag-uusapan ay visions, revelations, pero sabi niya, kung may pagmamalaki man ako, doon na lang ako sa kahinaan ko. Sa weaknesses ko, sa infirmities ko. Ano tinutukoy dito ni Apostle Paul? Ang sagot niya ay in verse 6 and 7. For though I would desire to glory, gustuhin ko mang pagmalaki or i-glory yung mga bagay nito, I shall not be a fool. Ayokong maging fool, katulad ng iba na pinagmamalaki ito. For I will say the truth, but now I forbear. Mag-iingat-ingat ako, lest any man should think of me above that which he seeth me to be, or that he heareth of me. Kasi madalas, especially sa na-experience ni Apostle Paul, imagine si Apostle Paul, nung na-experience niya yung langit, makapunta doon, makita yung glimpse, at makarinig yung mga bagay na yun doon sa langit. Hindi niya kwento. May mga tao sa television, sa radyo, sa mga dyaryo, nasabi nila, naka-experience sila nung namatay, daw sila na-experience nila yung langit, na-experience sila mapunta sa impyerno, tapos nung bumalik sila sa kanilang katawan. Agad-agad, wala pang isang araw siguro, nagpatawag ng press con. Nagpasulat ng libro ng kanilang experience. Diba? Pero you know what, si Apostle Paul, not until 14 years ago pa ito nangyari. Hindi niya sinabi. He just felt the need to express this. Kasi kung pa-vision lang, ito yung na-experience ni Apostle Paul. Dinala siya dun sa third heaven, na-experience niya yung langit. Nakita niya, may mga narinig siya. Pero hindi, sabi niya, hindi ko ito ipagmamalaki. I don't want to look like a fool. Kung meron man ako ipagmamalaki, yung kahinaan ko na lang. Sabi niya, but now I forbear, lest anyone should think of me above that which he seeth me to be. Ayoko na, pag narinig niyo to, yung mga bagay na ito ay ilagay niyo ako sa pedestal. Natingnan niyo ako mas mataas kaysa sa iba. Pare-pareho lang tayo dito.
follower ni Jesus, tagasunod ni Jesus, nagpipreach ng gospel ni Jesus, nagtatrabaho sa kingdom ng Panginoon. Ayoko na, pag sinabi ko ito, na-experience ko yung heaven, ay ilalagay niyo ako doon, titignan niyo ako na mas mataas kaysa sa iba. Kaya sabi niya, magdadahan-dahan ako. Now I forbear. Sa ibang translation, mas maganda yung translation dito. Isa kasi sa King James, di ba, parang hirap intindihin. Pero ibig sabihin niya lang doon, gusto ko magdahan-dahan sa mga sinasabi ko sa inyong experience ko sa Panginoon. Verse 7. At dito na po papasok yung ating pag-aaral. Wala, introduction pa lang ba? Yan, verse 7. Unless I should be exalted above measure, ayaw ko po itong mangyari, sabi ng Apostle Paul, through the abundance of the revelations na na-experience niya, there was given to him, or there was given to me, a thorn in the flesh, the messenger of Satan, to buffet me, lest I should be exalted above measure. Marirealize ko na di pala kaya magmayabang sa Panginoon. Kasi ito talaga, I have this thorn in the flesh na every time pinapahirapan ako ng kaaway. Kasi sabi niya, it's a messenger of Satan. Kumbaga parang pag sinabi niyo kasi to buffet me, it's a blow. Ang ganda nga nung translation natin sa Tagalog, tampalin. Kasi baka dumating ako sa point nito na because of this abundant revelation sa akin ng Panginoon, makalimutan ko na tao lang din pala ako, at nakalimutan ko na I have this thorn in the flesh, na hindi ko pala kaya magmayabang. Ayoko ilagay niyo ako sa pedestal. Sabi ni Apostle Paul. Thorn in the flesh. Sinabi ko si thorn in the flesh, kung pumapasok sa isip natin, ay yung mga tinik sa mga rose, di ba? Or kapag nagwawalis ka ng nagwawalis tingting, tapos biglang nagtusok, may splinter, or kung ano man, sabi mo, I have thorn in the flesh. Nagbitusok ka eh. Pero hindi po yun yung idea ng thorn in the flesh dito. Hindi po yun yung thorn in the flesh na sinasabi. Medyo poorly translated po ang thorn. Kasi ang nabasa ko, that time, mas madalas ginagamit yung thorn. Pero sa original text, ang pinaka-close na translation niya ay steak. Ano po yung steak? Hindi po yung pagkain na. Ano po yung steak? Sino nandito nakapagtayo ng tent? Or nakapaglagay ng mga tent? Hindi yung tent na pang-camping lang ha. Yung malalaking tent. Tapos may tali, di ba? May kahoy doon na mahaba. Na pinatutusok, doon itatali para maitayo yung tent. Yun po ang idea ng thorn dito. Stake. Imagine yung malaking kahoy, matulis, nakatusok sa'yo. Hindi po siya yung basta may tinik lang sa kamay mo. So this is a severe situation. Yun yung nararamdaman ni Apostle Paul, yun yung meron siya, yung sabi niya, thorn in the flesh, and it's a messenger of Satan to buffet me, to remind me na huwag ako magmayabang. Pero pansinin niyo po yung sabi dito ni Apostle Paul. There was given to me, given to me, given to me. Nakita niya po ito as binigay sa kanya ng Panginoon. Sabihin niyo, ba't ang Panginoon na nagbigay sa kanya? Why not? Ang Panginoon, later on mababasa natin ito. Binigay ito ng Panginoon, although it's a messenger of Satan to buffet me. Parang, ba't ganun? Parang, nagsama ang Panginoon at si Satan para mahirapan ako. Hindi po ganun. Pero alam natin na sa lahat ng bagay, may control ang Panginoon. Even doon sa pagbinasa natin ang Book of Job, sa buhay ni Job. Diba? Sabi ni Satan, sabi ng Panginoon, Satan, napansin mo ba ito si Job? Parang itong faithful na servant ko na ito. Diba? Dito ganyan. Sabi ni Satan, ganyan na din kasi kasi sa kanya yung lahat, diba?
try mong tanggalin, kahirapan siya, iaan ka niyan, first ka niyan. Kaya nabasa natin yan at alam natin yung story na inalaw ng Panginoon. Basta huwag lang siyang patayin. And because of that, mas nag-increase yung pananampalataya ni Job. So hindi po ito, hindi po ito uncommon na inahayaan ng Panginoon yung mga bagay na ito. Even gamitin man ito ni Satan para, katulad sa case ni Paul, to buffet him, suntukin siya, sa translation natin, tampalin siya, pahirapan siya. Mahirap kasi isipin, si Apostle Paul pa talaga. Siya yung nagsasacrifice sa furtherance ng church. Siya yung binuwis yung buhay. Pero hindi exemption si Apostle Paul. Ando yung thorn in the flesh para pahirapan siya. Pero nakita niya ito as gift given by God para i-remind siya. I-remind siya na huwag siya magmayabang. I-remind siya na ganito siya kung wala ang Panginoon. Lest I should be exalted above measure through the abundance of the revelation, there was given to me a thorn in the flesh, a messenger of Satan to buffet me, and lest I should be exalted above measure. Marami nagtangkang mag-explain kung ano itong thorn in the flesh ni Apostle Paul. So kasi, hinayaan ng Panginoon na hindi siya ma-specify kung ano ito. Siguro dahil para tayong lahat makarinig. Kasi alam ko na ang bawat isa sa atin, may kanya-kanya yung struggle sa buhay. May kanya-kanya yung dinadalang burden. And who knows, sabi kasi ng iba, this is unique to Apostle Paul, may thorn in the flesh. Pero ako, naniniwala ko, based on my personal experience, may mga tao na kahit anong try nila na ipanalangin sa Panginoon, natanggalin yung nagpapahirap sa kanila. Yung nagpapaslow down sa kanila sa pagkilos sa gawain ng Panginoon. Yung naglalayo sa kanila, kahit anong panalangin nila, hindi natatanggal. So, I'd like to believe na this is not unique lang kay Apostle Paul. May mga bagay na thorn in the flesh din yung iba. But hindi ito in-specify because I believe na gusto ng Panginoon makarinig tayo sa experience ni Apostle Paul. So sabi ng iba, ang thorn of the flesh daw na to ay possible. Constant temptation. Sabi ng iba, epilepsy. Epilepsy si Paul. May malaria. Ophthalmia. Yung sa mata yun, sa mata. Migraines. Speech disability. May gallstone. May gout daw si Apostle Paul. May rheumatism daw. May internal disorder. Possible yun daw yung mga thorn in the flesh ni Apostle Paul. Meron nga isang Scottish commentator na sabi niya, ang thorn of the flesh daw ni Apostle Paul ay ang kanyang asawa. Siguro, wala itong basihan, pero siguro yung nagsabi nito ay may problema sa kanyang marriage. So walang basihan itong yung thorn in the flesh daw ni Apostle Paul ay yung kanyang asawa. Pero kung ano man yun, ang point dito ni Apostle Paul ay hindi niya kaya magmalaki kasi ganito pala. Ganito yung sufferings niya. Ganito yung bigat na dinadala niya at yung hirap na pinagdadaanan niya. So possible nga, sabi ng ibang commentator, ito yung issue niya sa mata. Kasi may problem sa mata si Apostle Paul. Mapapansin natin ito sa mga accounts sa Galatians chapter 4 verse 15, Galatians chapter 6 verse 11, kung saan sinabi niya dito nung nagsulat siya sa mga taga-Galatians dun sa chapter 6 verse 11, sabi niya doon, "You see how large the letters I have written unto you with my own hands." Nung pinipirmahan niya, nagsusulat siya ng kanyang pangalan, ang sabi niya po ay, "You see how large a letter I have written unto you with my own hand." Kasi hindi niya po nakikita, malabo yung paningin niya. At hindi po lingid sa atin na kapag nagsusulat si Apostle Paul, may tagasulat siya. Diba? May tagasulat si Apostle Paul kasi hindi niya kaya magsulat. And even in Galatians chapter 4 verse 15, ang sabi niya po doon,
Where is then the blessedness you speak of? For I bear you record that if it had been possible, you would have plucked out your own eyes and have given them to me. So may mga ganun na sulat si Apostle Paul. That's why it leads yung mga scholars na sabihin na possible at kung ang sinasabi niyang thorn in the flesh ay yung problema sa mata. Pero sabi ko nga, kung ano man yun, hayaan na natin doon. Ang nais ng Panginoon, ipaalam na si Apostle Paul ay may hirap na dinadanas and we can relate to Apostle Paul. Balik po tayo sa ating text. Ang sabi niya po, nanalangin siya, for this thing I besought the Lord thrice. Tatlong beses niya pong pinanalangin, that it might depart from me. Sa sobrang hirap, ilang beses niya pinanalangin sa Panginoon, na Lord, tanggalin niyo po ito, sapagkat ito ay nagpapaslugdaw sa akin, nagpapahirap sa akin sa ministry. Tanggalin niyo po ito kasi nahihirapan ako. Anong sagot ng Panginoon? Sabi niya, no. Bakit 3 times? Siguro dahil naisip niya yung time din na nalalangin 3 times ang Panginoon Jesus, dun sa Garden of Gethsemane. Ilang beses po siya nagpabalik-balik ng pray doon, 3 beses po. Pinipray niya sa God the Father na kung sana huwag na lang ibuhos sa kanya yung buot ng Panginoon. Kasi that time, di ba, palapit na yung pagkapako niya. Pero in the 3rd prayer niya, sabi niya, not my will, but yung will ng Panginoon. So after 3 times sa Apostle Paul, siguro tumigil na siya manalangin at tanggalin ito ng Panginoon sa kanya. Kasi ang sagot ng Panginoon, no, hindi ko yung tatanggalin. Ang sagot niya, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. My grace is sufficient for thee, sufficient kay Paul, at yung strength ng Panginoon is perfect sa weakness ni Paul. Perfect sa weaknesses natin. At dyan po papasok yung ating pag-aaral na sa time po na tayo ay mahina, sa time po na tayo ay feeling natin we lost our battles. What does being weak mean to you? Paano mo ba tinitingnan yung kahinaan mo? At paano ba tinitingnan ito ng Panginoon, yung pagiging mahina? Number 1 po, sa time po na tayo ay weak. Hopefully nakikita natin that this is an opportunity to witness God's love and favor in action through His grace. What does being weak mean to you? It means an opportunity to witness God's love and favor na nag-work. Hindi po patay ang pagmamahal ng Panginoon. Kumikilos po ang pagmamahal ng Panginoon, andyan po ang favor ng Panginoon, at nakikita po natin ito sa time na yun na nahihirapan tayo sa pamamagitan ng kanyang grace. Itong grace po na to, in Old Testament, ito po yung loving kindness. At yung loving kindness ng Panginoon, sabi niya dito sa mga account, sa Jeremiah, na hindi ito nawawala. Ito po yung grace sa New Testament. At ang sabi niya, my grace is sufficient. My grace is enough. Sapat para mapagtagumpayan mo yung hirap na pinagdadaanan mo. Sabi niya kay Apostle Paul, hindi lang yung grace niya is sufficient. Sabi niya, my strength is made perfect in weakness. Kaya ganun na lang sinasabi ni Apostle Paul na, kung may pagmamayabang man ako, doon na lang ako magmamayabang sa infirmities ko, sa kahinaan ko. Kasi sa time na ako'y mahina, doon lumalabas ang kapangyarihan ng Panginoon. Doon ko na ma-master yung strength ng Panginoon na perfect sa aking kahinaan. Totoo nga. Experience niyo ba ito? Na pag wala tayong problema, feeling natin ang lakas-lakas natin, hindi natin kailangan ng Panginoon. Hindi natin na-feel yung kahinaan. Feeling natin ay kaya na natin. Pero pansinin nyo, sa time na tayo ay mahina, doon tayo mas na
na napipilitan. Pangit ang word na napipilitan, pero wala tayong choice na. Doon tayo dumarating sa punto na wala na tayong choice, kundi mag-tap doon sa strength ng Panginoon. Tapos kaya sabi ni Apostle Paul, kung magmamayabang man tayo, doon na lang. Doon na lang sa kahinaan natin, kasi doon natin nai-enjoy yung strength ng Panginoon. Doon natin nakikita na nag-work ang grace ng Panginoon. Kasi sa mga time na malakas tayo, okay tayo, parang hindi natin nararamdaman yung grace ng Panginoon. In some cases, ganun. Pero mapalad ka kung ikaw ay through thick and thin, in good times and bad times, na-experience mo, very visible, yung grasya ng Panginoon. Kaya napaganda nung awit nung choir natin, di ba? Sabi yun sa kanta, His strength is perfect when our strength is gone. He'll carry us when we can't carry on. Praising His power, the weak become strong. His strength is perfect. His strength is perfect. Raising His power, the weak become strong. So sa panahon na tayo ay mahina, doon natin na-experience na malakas tayo. Dahil yun sa kapangyarihan ng Panginoon, mga kapatid. Isa kasi nakikita natin, dumarating sabay-sabay yung problema sa buhay natin. Kala natin, Lord, grabe naman. Bakit naman ako ganun kalakas? Para sunod-sunurin mo yung problema. Alam niyo, mga pamamaraan ng Panginoon eh. Hindi lahat ng pamamaraan ng Panginoon pare-pareho sa buhay ng bawat Kristiyano. May times na sunod-sunod yung problema natin, hindi natin kaya. Hindi natin alam, yung pamamaraan ng Panginoon para tulungan ka to humble yourself, lumapit sa Panginoon. May isang story, di ba, na may isang tao na nakasurvive ng shipwreck at napunta siya sa isang uninhabited island, yung mga walang nakatira. Doon, tinipon niya yung mga bagay na kaya niya pang gamitin. At that time, gumawa siya ng kubo. Doon niya nilagay yung mga natira niyang gamit. At ilang araw, nag-aabang siya na may tumulong sa kanya. Kasi wala siyang kasama, doon isa lang siya. Andun siya sa pangpang, nag-aantay doon sa malayo na baka sakaling may dumaang. Andun, barko. Pero ilang araw ang lumipas, walang dumaan. So siya, tinatry niya yung best na makasurvive. Gahanap siyang pagkain. Isang gabi, nung galing siya sa paghahanap ng pagkain, bumalik siya doon sa kubo niya. Nakita niya na nasusunog yung kubo niya. Sunog lahat, wala na natira sa gamit niya. Nagreklamo siya. Lord, ano ba naman to? Naka-experience na ako shipwreck, wala akong kasama, hirap ako sa paghanap ng pagkain. Nasunog pa yung sinisilungan ko. So buong gabi, andun lang siya, nakahiga, iiyak. Dumasin sa point na nakatulog na lang siya. Wala siyang silong, kasi nasunog. Kinaumagahan, nagulat siya na nakita niya, nagising siya. Merong barko, nakadaon doon. At may papalapit yung mga sailors. Sabi ng mga sailors sa kanya, nakita namin yung smoke signal mo. At we are here to rescue you. Kung hindi pa nangyari yung sunog na yun, hindi pa siya na-rescue. Ganun minsan, kumikilos ang Panginoon, hindi natin maintindihan. Pero nililigtakan na niya. Kasi ang hirap sa ating tanggapin yung mga bagay na yun. Nagreklamo agad tayo. Or pag may na-experience tayong hirap, bigat, gusto natin tanggalin agad yung Panginoon. Yung mga sufferings, yung trials. Pero you know what? God uses this
sufferings, these trials, to display His grace. Paano niya i-display yung grace niya sa'yo? Kung ano ka, hindi mo nga blinded ka sa mga nangyayari sa'yo. Okay ka eh. Okay yung buhay mo, wala kang problema sa pagkain, wala kang problema sa trabaho, okay yung kalusugan mo. Paano mo mapapansin ang Panginoon? Nagdarating ka sa point na dadaling ka ng Panginoon, bibigyan ka niya ng sufferings, ng trials, para makita mo na kailangan mo mapansin na siya lang ang nagpapala sa iyo, nagbibigay ng grasya sa iyo. He displays His grace sa mga ganitong pagkakataon na madalas hindi natin nakikita. It becomes more visible kapag tayo ay dumadanas ng hirap. And again, our weaknesses, these trials, serves us as a reminder to humble ourselves. We will realize that God uses sufferings, our weaknesses, to draw us to humility. I know you can attest to this. Maraming pagkakataon sa buhay natin na masyado tayong mayabang. Akala natin, kaya natin. Every time pag umatin ako ng prayer meeting, doon sa prayer meeting kasi, doon mo maririnig yung hirap at kabigatan ng mga mananampalataya. Although, mga 10 lang naman yun natin. Kaya in-encourage na yung pumunta kayo. Doon mo maririnig yung hirap at pinagdadaanan ng mga attendees. May mga times na sabi ko, Lord, prepare mo ako sa pagkakataon na dumating yung hirap, yung pain. Kasi Lord, hindi ako nahihirapan sa pagkain. Hindi ako nahihirapan sa buhay ko. Pero alam ko na may mga weaknesses ako, na may mga hindi pa ako kayang na ako lang. Sabi ko, prepare me, O God. Kasi pag pinapakinggan ko, ang daming mga problema ng mga kapatid. Ako, ang dami kong na-experience na blessing. Lord, hindi ko alam kung ano yung darating na hirap. Pero doon, dinalik pa rin ako ng Panginoon doon sa hirap na noon ko pang dinadanas. At sabi ko, totoo nga, Lord, na pag nakakalimutan ko minsan na weak ako, na hindi ko kaya, nakakalimutan ko minsan na laging humingi ng tulong sa Panginoon. And I know guilty tayo sa mga ilang pagkakataon na ganyan. Di lang ako. Kaya nga, kahapon nung nag-aaral ako, kinakabisan ko yung mga kailangan malaman. Ang prayer ko lang sa Panginoon ay, Lord, hindi man ako magaling, hindi man ako upright minsan sa tingin niyo. Saan niyo ako gustong gamitin, Lord? Hindi man ako magaling magsalita, hindi man ako magaling, hindi man ako matalino. Sana yung buhay ko ay magamit sa kung saan niyo ako gustong gamitin. Kung dito niyo ako ginagamit sa pagtuturo, sa pag-preach, hindi man ako magaling. Hindi man ako, may times hindi ako matino sa iyong harapan. Ningi ko siya ng katawad sa Panginoon. But just like Apostle Paul, niremind sa akin ng Panginoon na my grace is sufficient for you. Dumadanas ka man ng hirap, my strength is perfect for you. You need to learn to tap on God's strength. You need to see na itong weakness mo ay hindi lang just basta nandyan nung walang dahilan. Kundi it's an opportunity to witness God's love sa iyo. Kahit ganyan ka, may experience yung pagmamahal ng Panginoon sa iyo, yung favor ng Panginoon sa iyo bilang kanyang anak. And to work and to see how His grace work. Sabi ko, salamat Panginoon na ito yung top week, pero inaaral ko yung sagot para ma-share din sa kapatiran. Number 2, it's an opportunity to tap into God's strength and triumph over sin and trials. Tap into God's strength. Sapagkat sabi dito sa verse 9 muli, sabi niya, my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities that the power of Christ may rest upon me.
God does not promise to remove the pain, the problems, the troubles na dumadating sa buhay natin. But what He does promise is to give us sufficient grace, to give us strength. He does not promise to remove the load, but to strengthen the shoulders that take the load or that carry the load. Pinagtitibay niya yung balikat natin para kayanin natin yung mga kabigatan sa buhay natin. Hindi sa lahat ng pagkakataon na pag pinalangin natin, Lord, tanggalin mo na itong problema ko. Lord, tanggalin mo na ito, nahihirapan ako. Tinatanggal ng Panginoon. Most of the time, hindi tinatanggal ng Panginoon hanggang hindi ka natututo. Hanggang hindi ka tumitibay. Yun naman ang purpose eh. Diba? Napag-aralan na natin yung mga nakaraan. God already sees it. Nakita na ng Panginoon kung gaano ka katibay, pero hindi mo alam kung gaano ka katibay. Kasi bibigyan ka niya ng trials para pag na-overcome mo yun, masasabi mo na, ay ganito na pala ako katibay. Ganito na pala yung pananampalataya ko sa Panginoon. Kasi hindi pa natin yung alam. Kasi binibigyan tayo ng Panginoon ng mas mabigat, ng mas mabigat. Para malaman natin kung gaano na tayo katibay. And hindi lang po God uses these sufferings, these weaknesses to draw us to humility, but also to draw us to Himself, sa Panginoon. Mas lalapit tayo sa Panginoon. Realize ko, may mga times na ang very limited na lang yung time na naaalam ko sa devotion, sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, sa prayer. That's why, eto, nirinig ko yung kahinaan. Pero then again, sabi ng Panginoon sa akin, my grace is sufficient for you and my strength is made perfect in weakness. Huwag na natin antayin mga kapatid na ma-experience yung panghihina ulit. Kasi nakalimutan na natin yung mga sa Panginoon. And God wants us to stop relying to our own abilities, but to start relying to what God can do. Kung hinahayaan natin ang Panginoon na kumilos sa buhay natin, who knows kung gaano kanya pwede gamitin. Kung ano yung mga bagay na pwede niyang gawin sa buhay mo. Hindi to stop relying sa kaya natin gawin. Mag-start na magtiwala sa kaya gawin ng Panginoon. In verse 10, sabi niya dito, therefore, I take pleasures in infirmities, in reproaches. Reproaches po, ito po yung mga disappointments sa buhay, mga disapproval. Ito yung mga nararamdaman ni Apostle Paul na pwedeng nararamdaman natin. In necessities, mga pangangailangan. In persecutions, pinipersecute ka. In distresses, for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. Sa panahon na tayo ay mahina, yun yung parang doon na-activate yung strength ng Panginoon para tayo ay maging malakas. Amen. Number 3, it's an opportunity to experience how God's power would rest upon us. Iniisip ko, paano ba yung God's power? Ano ba yung God's power? Paano ba natin identify yung God's power? Paano siya nagiging visible sa atin? Or paano natin nai-apply yung God's power? Meron ba? Na kabisado na or nakikita na ito yun eh, God, ito yung power ng Panginoon. Iniisip ko kung ano yung mga pagkakataon na na-experience ko itong God's power rest upon me. And sabi ko, maraming pagkakataon na ang power ng Panginoon ay nag-work sa buhay ko. Ito yung mga panahon na sobrang tindi din ang pinagdadaanan, pero na-overcome mo. Na-endure mo. Andyan yung comfort, andyan yung peace, andyan yung joy. Andyan yung nagmamature yung yung perception mo sa buhay. Kung noon, every time na ikaw ay may problema, ikaw ay may pinagdadaanan,
mo agad sa Panginoon. Kung noon nahihirapan ka, ang takbo mo doon sa kaibigan mo, magkwento ka, di ba? Kung noon, pag nahihirapan ka, parang nagbe-mental breakdown ka, masyado ka emotional. Pero nung nag-mature ka, nakita mo na sa mga ganitong panahon, pinag-question mo na, ito yung pinagdadaanan ko. Na-excite ako ano yung nais gawin ng Panginoon sa buhay ko. Ano yung purpose ng struggles na to? Ano yung purpose ng pinagdadaanan ko na to? Gusto makita ng Panginoon that you mature. And makikita mo lang na ang power ng Panginoon rest upon you kung ikaw ay unti-unti nagmamature. Kasi kung katulad na yung sabi ni Pastor Lopez yung mga nakaraan, yung Christian na hindi nagmamature, yung bonsai tsaka yung isa, may hydrocephalus. Diba? Totoo yun. May mga ganong Christian na hindi nagmamature. At sa mga ganong tao, mga ganong Christian na hindi nagmamature, hirap sa kanila makita yung power ng Panginoon is perfected in them. Rest upon them. Only sa time na tayo ay mature, makikita natin, ganito pala to. Ganito siguro ang gagawin ng Panginoon. To the point na yung God's power will bring us to a place where we can say then I would rather glory in my infirmities, katulad ni Apostle Paul. If you are mature enough, magiging katulad ka ni Apostle Paul na, etong hirap na to, okay lang to. I would rather glory in infirmities, in reproaches. Gano'n ka-mature yung isang Kristiyano na kaya niyang sabihin ito? Okay lang sa akin, andyan yung joy kahit pinagdadaanan ko itong hirap, itong weaknesses, itong distresses, itong pagkukulang, kakulangan. Only mature Christian yung na nagagawa itong bagay na ito. So it's an opportunity to experience God's power rest upon us. So every time na tayo ay feeling natin may pinagdadaanan tayo and we are weak, every time na tayo ay mahina, tanong natin yung sarili natin, what does being weak mean to us? What does being weak mean to you? Sana it's an opportunity, ulitin ko lang po, it's an opportunity to witness God's love and favor sa pamamagitan ng grace niya. It's an opportunity to tap doon sa strength na binibigay ng Panginoon because God's strength is perfected or perfect in our weaknesses. And pangatlo, it's an opportunity to experience yung power na sinasabi dito ni Apostle Paul. Ma-experience natin. Rest upon us. Amen. Hindi tayo magkulang sa paniniwala, sa pag-endure, sa pananampalataya, sapagkat alam natin na lahat ng ito ay may purpose. Daanan na rin po natin ang verse 11, sabi po dito, I am become a fool in glorying, but you have compelled me. You have compelled me, for I ought to have been commended of you, for in nothing am I behind the very chiefest apostles, though I be not. So, sabi na Apostle Paul, ayaw na magmayabang. Ayaw kong magmayabang sa mga revelations o mga visions. Dito na lang. Sa mga infirmities. Kapatid, hindi ko alam kung anong pinagdadaanan ninyo sa araw nito. Pero ang reminder sa atin ng Panginoon ay hindi nagkukulang ang grace niya. Very sufficient. Ang kulang lang siguro ay yung time natin na pag-spend sa Kanya. Panalangin. Ang kulang lang siguro ay tiwala na yung strength ng Panginoon ay sapat para palakasin tayo. Huwag po tayong matakot na lumapit sa Kanya. Because itong mga bagay na ito, itong mga trials, weaknesses, struggles, pains, ginagamit ito ng Panginoon to draw us to Himself. At nawabaunin natin yung natutunan natin sa mga ito sa pang-araw-araw. Tayo po itumayo lahat.
Tayo po manalangin. Aming dakilang Diyos, maraming salamat Panginoon sa aming natapos sa pag-aaral. Salamat Panginoon for reminding us of your sufficient grace, of your strength. Salamat Panginoon na hindi para masama, matuwa kami na may pagsubok na dumadating sa buhay namin. Hindi para masama, hindi dapat ikahiya. Minsan, kami ay weak na nangangailangan ng inyong lakas. Lord, katulad po ni Apostle Paul, teach us to trust in you and to learn from this example na tanging sa iyo lang, Panginoon, tatakbo kapag kami nanghihina. And help us to see the brighter side ng mga dumadating na problema, struggles, sapagkat ito, Panginoon, ay hindi niyo binibigay ng walang dahilan. Binibigay niyo po ito for us to mature, for us to see your grace, to see your love, to experience yung sarap at joy ng pagiging Kristiyano, pagiging ano. Maraming salamat, Panginoon. Tulungan niyo po kami sa mga times na andyan yung tao at yung tao. Tulungan niyo po kami every time na kami mahina. Palakasin niyo po kami, Panginoon. Palakasin niyo po ang bawat isa. And tuluyin kami mag-mature na Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen.